Ang unang gumising sa kanya ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang amoy. Isang amoy na hindi kanya. Pabango ng lalaki. Mamahalin. Matapang pero maihalong pamilyar na pait, tulad ng mamahaling alak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Sumasakit ang kanyang ulo na parang binibiyak. Nasaan ako? Ang kisame ay puti at mataas. Ang mga kortina ay makapal at kulay abo, hindi pinapapasok ang liwanag ng umaga. Napagtanto niya na nakahiga siya sa isang malambot na kama, nababalot ng kumot na parang sutla. Hindi ito ang kanyang kwarto. Hindi ito ang kanyang kama. Isang mabigat na paghinga mula sa kanyang tabi ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan. Parang sa isang horror movie, unti-unti niyang inikot ang kanyang ulo. At doon, nahinto ang kanyang mundo. Si Liam Sebastian Del Fuego. Ang isifi na halos isang taon na niyang sinusubukang ipakulong. Ang lalaking kanina lang ay tinititigan niya mula sa kabilang panig ng korte na may pagkasuklam. Ang kalaban. Nakahiga ito sa tabi niya, mahimbing na natutulog. Ang buhok nitong laging maayos na nakasandal ay ngayon ay magulo. Ang mukha nitong laging matigas at seryoso ay ngayon ay payapa. Sa isang saglit, mukha itong inosente. Isang kasinungalingan. Biglang bumalik lahat. Ang korte. Ang mga argumento. Ang mga tingin nilang nag-aapoy. Kaninang umaga lang. Hindi ba't kahina-hinala, Dean Del Fuego, na ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ay direktang tumuturo sa inyo, pero kayo lang ang tanging nagsasabing inosente kayo? Tanong niya sa korte, ang boses niya ay matatag at malinaw. Umaalingaw sa silid ng paglilitis. Tumayo si Liam mula sa kanyang upuan. Matangkad. Matipuno. Ang suot niyang mamahaling suit ay tila baluti. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Walang takot. Tanging galit at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sakit. Ang kahina-hinala, Fiscal Cruz, sagot nito, ang boses ay malamig at may diin, ay kung paano ang mga ebidensyang iyan ay lumitaw sa panahong ang aking kumpanya ay nasa bingit ng isang malaking tagumpay. Isang perpektong pagkakataon para sa mga tunay na buwaya. Objection, Your Honor. Speculation, sigaw ng abogado ni Liam. Pero hindi inalis ni Ara ang kanyang tingin. Mayroong mali sa kaso. Alam niya. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang mga dokumento ay masyadong perpekto. Masyadong malinis. Pero ang batas ay batas. At ang ebidensya ang kanyang Biblia. Ngayon, ang Bibliang iyon ay nasunog na. At siya ang may hawak ng pusporo. Napapikit si Ara ng mariin, nais na lang niyang maging alabok at tangayin ng hangin. Paano? Paano nangyari ito? Naalala niya ang tawag sa cellphone. Si Marco. Ang kanyang dating fiancé. Ang boses nitong laging nagpapakalma sa kanya. Ara, narinig ko ang nangyari sa isang kaso mo kanina. Don't be too hard on yourself. Okay. Bakit hindi ka mag-relax muna? May alam akong bar sa Makati. Tahimik lang. Naniwala siya. Nagpunta siya. Uminom siya. Masyadong marami. Ang bawat lagok ay pagtatangka na lunurin ang munting tinig sa kanyang isip na nagsasabing may mali sa kaso ni Liam. At pagkatapos dumating din ito. Si Liam. Nakita niya ito sa kabilang dulo ng bar, mag-isa ring umiinom. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang salita, pero ang mensahe ay malinaw. Galit. Pagod. Hindi niya alam kung sino ang unang lumapit. Ang naalala na lang niya ay magkaharap na sila, ang mga baso nila ay nasa mesa. Celebrating your almost victory, Fiscal, mapaklang tanong nito. Buring Giffy Dobbs, sagot niya, mas para sa sarili niya kaysa para dito. Isang shot tapos isa pa. Ang usapan nila ay naging laro ng apoy. Mga salitang matatalim, mga akusasyon na lumilipad. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong kakaibang pagkakaintindihan. Dalawang taong pagod na sa laban. Dalawang kaluluwang sugatan. Ang sumunod ay malabo na. Ang paghawak ng kamay nito sa kanya. Ang init. Ang pag-alis nila sa bar. Ang pagsakay sa elevator. Ang tunog ng pagbukas ng pinto. Diyos ko.
Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Maingat na maingat, inalis niya ang kumot sa kanyang katawan. Napagtanto niyang suot pa rin niya ang kanyang damit mula kahapon, pero lukot na lukot na. Hinanap niya ang kanyang sapatos sa dilim. Tahimik niyang dinampot ang kanyang bag, bawat galaw niya ay may kasamang panalangin na huwag itong magising. Nasa may pinto na siya, ang kamay niya ay nanginginig habang inaabot ang doorknob. Malaya na sana siya. Aalis ka na lang ng ganyan? Ang boses ni Liam, magaspang dahil sa pagtulog, ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Napatigil si Ara. Hindi siya lumingon. Wala tayong dapat pag-usapan, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Puno ng hiya. Narinig niya ang paggalaw sa likod niya. Ang pag-unat ng kumot. Ang pagtayo nito mula sa kama. Bawat tunog ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa tingin mo, naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Malapit. Masyadong malapit. Fiscal Cruise, ang isang gabi ay maaaring magbago ng lahat. Sa wakas, hinarap niya ito. Nakatayo ito roon, walang pang itaas, ang dibdib nito ay matipuno. Ang mga mata nito ay hindi na malamig, kundi puno ng isang bagong emosyon. Isang bagay na mapanganib. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang tapang. Walang nagbago. Kalaban pa rin kita. At ikaw ay isang akusado pa rin. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting mapang-asar. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit, pero hindi masakit. Isang babala. Ito ay hindi pa tapos, Fiscal. Lumipas ang mga linggo na parang isang masamang panaginip na pilit niyang tinatakasan sa paggising. Ibinuhos ni Ara ang kanyang sarili sa trabaho. Mas maraming kaso, mas mahahabang oras sa opisina. Sinubukan niyang ibaon ang alaala ng gabing iyon sa ilalim ng mga bundok ng papeles at mga legal brief. Ang amoy ng pabango ni Liam Del Fuego. Ang init ng katawan nito. Ang mga huling salita nito na nangangako ng digmaan, ito ay hindi pa tapos, Fiscal. Pero ang katawan ay may sariling paraan ng pag-alala. Nagsimula ito sa umaga. Isang pakiramdam ng pag-ayaw sa amoy ng kapeng dati buhay niya. Isang biglaang pagkahilo habang nagmamaneho papasok ng trabaho. Ipinagsawalang bahala niya ito. Stress lang, sabi niya sa sarili. Kulang lang sa tulog. Isang hapon, habang binabasa niyang muli ang file ng kaso ni Liam Del Fuego, bigla itong umatake. Ang mga litrato ng mga peking dokumento, ang mga testimonya na ngayon ay duda na siya kung totoo. Lahat ay tila umiikot sa kanyang paningin. Isang alon ng pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo, halos hindi na umabot. Nakahawak siya sa malamig na lababo, hinahabol ang kanyang hininga. Tumingin siya sa salamin. Namumutla siya. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ito na ba ang hitsura ng isang taong nawawasak? Pinilit niyang kalimutan iyon. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng isang meeting, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang sigaw ng kanyang mga kasamahan bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Nagising siya sa isang silid na amoy alkohol at gamot. Isang klinik. Isang nurse ang nag-aayos ng kanyang dextrose. Fiscal Cruise, buti naman at gising na kayo, sabi ng isang matandang doktora na may mabait na ngiti. Pinagod niyo yata masyado ang sarili niyo. Pagod lang po siguro, Dosi, sagot ni Ara, sinusubukang bumangon. Pinigilan siya ng doktora. We ran some tests, Hija. Standard procedure. At mayroon kaming nakita. May kaba na gumapang sa dibdib ni Ara. Ano po iyon? Ngumiti ang doktora, isang ngiti na para sa iba ay magandang balita, pero para kay Ara ay isang hatol. Congratulations, Fiscal. You're pregnant. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Bawat tunog sa paligid ay nawala, napalitan ng isang malakas na ugong sa loob ng kanyang tainga. Buntis. 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 Ang salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip na parang sirang plaka. Aano po, nautal niyang tanong, umaasang nagkamali siya ng dinig. We need to do an ultrasound para masigurado ang lahat, sabi ng doktora. Ang sumunod na mga minuto ay malabo. Dinala siya sa isang madilim na silid. Pinahiga.
Ang malamig na gel sa kanyang tiyan ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumingin siya sa monitor, sa itim at puting imahe na wala siyang maintindihan. Ayan, turo ng doktora. Iyan ang puso niya. Naririnig mo ba? Isang mabilis, malakas na tunog ang pumuno sa katahimikan. Tugdog. 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 Ang tunog ng isang buhay. Isang buhay na nabuo mula sa isang pagkakamali. Sandali, sabi ng doktora, ang kanyang kilay ay bahagyang nakakunot habang iginagalaw ang probe. May isa pa dito. Isang pang tunog ang narinig ni Ara. Isa pang pintig. Kasing bilis. Kasing lakas. Tugdog. 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 Diyos ko, bulong ng doktora, ngayon ay nakangiti na ng malapad. Fiscal, hindi lang isa. Kambal ang dinadala ninyo. 2 pintig ng puso. 2 buhay. 2 patunay ng kanyang kasalanan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang sarili. Napahagulhol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang Daisy Vin. Ang babaeng matapang. Nawala. Ang natira na lang ay isang babaeng takot na takot. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang tanging alam niya ay nakaupo siya sa kanyang sofa, tulala, hawak ang isang kapirasong papel. Ang litrato ng 2 tuldok sa isang madilim na screen. Kailangan niya ng makakausap. Nanginginig ang mga kamay, tinawagan niya si Marco. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ara! Anong nangyari? Narinig ko sa opisina na hinimatay ka raw. Marco T. Hirap siyang magsalita. May malaki akong problema. Ano iyon? Sabihin mo sa akin. Nandito lang ako. Ang boses nito ay parang isang kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Huminga siya ng malalim. Hindi ko masabi sa phone. Pero malaki talaga. Pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Natahimik si Marco saglit. Pagkatapos ay nagsalita ito, ang boses ay seryoso at mababa. Ara, ano man yan, may solusyon. Kung ang problemang yan ay sagabal sa kinabukasan mo, sa career mo kailangan mong maging matapang. Kailangan mong gawin ang nararapat. Anong ibig mong sabihin? Kung mayroon kang problema na kailangang alisin mo, diretsong sabi ni Marco. Habang maaga pa. Bago pa nito sirain ang lahat. Your career comes first. I will help you. We'll fix it, see. Ibinaba ni Ara ang telepono. Alisin mo. Ang lamig ng mga salitang iyon ay tumago sa kanyang mga buto. Hindi iyon ang inaasahan niyang marinig. Hindi iyon ang kailangan niya. Sa isang iglap, ang boses na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay nagdulot ng kilabot. Tiningnan niyang muli ang hawak niyang ultrasound picture. Ang 2 tuldok. Ang 2 pintig ng puso. Hindi sila isang problema na kailangan lang alisin. Sila ay kanila. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na pinatibay ng takot, pero higit sa lahat, ng isang damdaming hindi niya pa nararamdaman kailanman. Isang pag-angkin. Tumayo siya. Nagpunas ng luha. Nagbihis. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyon. Nagmaneho siya papunta sa Makati. Sa nagtataasang gusali na simbolo ng kapangyarihan at yaman. Pumasok siya sa lobby ng Del Fuego Corporation, ang tingin ng mga tao ay hindi niya ininda. Sumakay siya sa private elevator papunta sa pinakatuktok. Sa pugad ng kanyang kalaban. Pinigilan siya ng sekretarya ni Liam, pero dire-diretso lang siyang naglakad papasok ng opisina nito. Nadatnan niya si Liam na nakatayo, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming bintana. Lumingon ito, ang mukha ay nagulat nang makita siya, pero agad itong napalitan ng pamilyar na malamig na ekspresyon. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Ara sa malaking mesa nito na gawa sa mahogany. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang kapirasong papel. Ang hatol niya. Ang kinabukasan niya. Maingat niya itong inilapag sa makintab na ibabaw ng mesa. Tiningnan ito ni Liam.
Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanunuri. Tumingin itong muli sa papel. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Isang bahagyang paninigas ng panga. Isang mabilis na pagkurap ng mga mata. Pero mabilis din itong nawala. Muli, tinitigan siya nito. Ang mukha ay blanko, walang emosyon. Malamig na parang yelo. At ano ang gusto mong gawin ko? Tanong nito. At ano ang gusto mong gawin ko? Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Liam na kasing lamig ng yelo. Isang pader. Isang baluti. Sa loob-loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang kanyang unang reaksyon ay pagtanggi. Isang bitag. Ito ay isa na namang bitag. Isang paraan para lalo siyang idiin, para sirain siya ng tuluyan. Pinag-aralan niya ang mukha ni Arabella Cruz. Ang pamumula ng mga mata nito ay hindi kasinungalingan. Ang bahagyang panginginig ng mga labi nito ay totoo. At ang determinasyon sa mga mata nito iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Hindi ito mukha ng isang babaeng nanloloko. Ito ang mukha ng isang babaeng humaharap sa katapusan ng kanyang mundo. Ang tingin niya ay bumalik sa kapirasong papel sa kanyang mesa. Isang ultrasound. 2 maliliit na tuldok. 2 pintig ng puso. Bigla, wala na siya sa kanyang malawak na opisina sa tuktok ng Makati. Bumalik siya sa nakaraan. Sa isang madilim at amoy lumang papel na library. Siya ay isang teenager pa lamang noon, pinapanood ang kanyang ama, ang makapangyarihang si Don Alejandro del Fuego, na nakaupo sa dilim, naliligo sa liwanag ng isang maliit na lampra. Ang dating matikas na lalaki ay mukhang abo. Wasak. Pinagtaksilan ako, anak, bulong ng kanyang ama, ang boses ay basag. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ang kumpare ko, sinaksak niya ako sa likod. Ilang linggo matapos noon, natagpuan na lang nila ang kanyang ama. Isang liham ang natira. Isang pamilyang nawasak. Isang pangalan na nadungisan. At isang pangako na binuo ni Liam sa kanyang sarili, hindi siya magtitiwala. Hindi siya magpapatalo. At hinding-hindi niya hahayaang maranasan ng sinumang kadugo niya ang pait ng pag-abandona. Huminga siya ng malalim, itinutulak pabalik ang multo ng kahapon. Ang 2 tuldok sa litrato. Sila ay mga Del Fuego. Sila ay dugo niya. At hindi niya sila iiwan. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko siya. Gusto kong panagutan mo ito, mariing sabi ni Ara, ang boses ay nabawi na ang dating tapang. Tumawa si Liam, isang tawang walang saya. Panagutan? Fiscal, pareho tayong may pananagutan sa gabing iyon. Huwag mong ipasa sa akin ang lahat ng sisi. Hindi ko ipinapasa ang sisi. Ang hinihiling ko ay ang nararapat para sa kanila. Itinuro ni Ara ang litrato. May karapatan silang magkaroon ng ama. At magkakaroon sila, sabi ni Liam, ang boses ay naging seryoso. Umupo siya sa kanyang silya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Isang kilos na nagpapakita ng kapangyarihan. Pero lahat ng bagay ay may kondisyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Ara. Anong kondisyon? Susuportahan ko sila. Lahat ng gastusin, mula sa pagbubuntis mo hanggang sa kanilang pag-aaral, sagot ko. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo para maging komportable ka. Pero huminto siya, tinitigan si Ara ng diretso sa mga mata. Iurong mo ang kaso laban sa akin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Mula sa determinasyon, naging pagkasuklam. Hindi, mabilis nitong sagot. Magkaibang bagay iyon. Ang obligasyon mo bilang ama ay hiwalay sa krimen na ginawa mo. Ang krimen na sinasabi mo ay isang kasinungalingan na sumisira sa buhay ko, tumaas ang boses ni Liam. Paano ko sila aalagaan kung nasa loob ako ng kulungan para sa isang kasalanan na hindi ko ginawa? Mag-isip ka, Fiscal. Gamitin mo ang utak mo, hindi lang ang iyong pride. Hindi ito pride. Ito ay prinsipyo. Prinsipyo. Napailing si Liam. Ang prinsipyo ba ang magpapakain sa mga anak mo? Ang prinsipyo ba ang magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan? O ang pangalan at yaman ng isang Del Fuego? Natigilan si Ara. Tinamaan siya. Alam ni Liam na tinamaan siya. Pero matigas ang babae. May paraan. Hahanap ako ng paraan.
Wala ka ng oras para maghanap ng paraan, malamig na sabi ni Liam. Iyon na ang hudyat. Oras na para gamitin ang kanyang tunay na sandata. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinalikuran ito. Binibigyan kita ng 2 araw para mag-isip. Pero habang nag-iisip ka, umasa kang gagawa na rin ako ng sarili kong hakbang para protektahan ang karapatan ko bilang ama. Pagkaalis ni Ara, tinawagan agad ni Liam ang kanyang abogado. Sir Liam. Attorney. Santos, sabi ni Liam, ang boses ay matigas na parang bakal. Magpadala ka ng sulat sa opisina ni Fiscal Arabella Cruz. Isang formal na demand letter. Ipaalam mo sa kanya na inaangkin ko ang aking paternal rights sa mga batang dinadala niya at gagawin ko ang lahat ng legal na paraan para maprotektahan ang mga karapatang iyon. Make it sound threatening. Gawin mo na. Ibinaba niya ang telepono. Alam niya ang magiging epekto nito. Isang deceiving na nagdadalang tao sa anak ng isang akusado. Isang malinaw na conflict of interest. Mapipilitan ang Department of Justice na gumawa ng aksyon. Kinagabihan, habang kumakain siya mag-isa sa isang mamahaling restaurant, isang pamilyar na anino ang tumayo sa tabi ng kanyang mesa. Del Fuego. Nag-iisa ka yata? Si Marco Valencia. Ang dating fiant ni Ara. Nakangiti ito, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Hindi sumagot si Liam. Tinitigan lang niya ito. Narinig ko ang nangyari kay Ara. Nakakaawa, sabi ni Marco, umarteng nalulungkot. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para sa kanya. Aalagaan ko siya. Tumingin ito sa kanya ng may kahulugan. At ang mga bata. Ang paggamit nito ng salitang mga bata, plural, ay isang sinadyang patama. Isang pag-angkin. Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Liam. Wala kang dapat alalahanin, Valencia. Kaya kong alagaan ang pamilya ko. Tumawa si Marco. Talaga ba? Mahirap alagaan ang pamilya mula sa loob ng kulungan. Bago pa makasagot si Liam, tumalikod na si Marco at naglakad paalis, iniwan si Liam na may kumukulong galit at isang bagong binhi ng hinala. May kakaiba sa lalaking ito. Isang bagay na mapanganib. Alam ni Liam na tama ang kanyang desisyon. Hindi na ito laro ng prinsipyo. Ito ay isang digmaan. At sa digmaan, lahat ay gagawin niya para manalo. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa 2 pintig ng pusong hindi pa niya naririnig, pero handa na niyang ipaglaban hanggang kamatayan. Ang sulat mula sa abogado ni Liam Del Fuego ay dumating na parang isang bomba. Nasa mesa ito ni Ara, nakapatong sa ibabaw ng sandamakmak na papeles. Ang mga salita ay formal, malamig at walang awa. Paternal rights. Legal action. Conflict of interest. Bawat parirala ay isang patalim na direktang tumutusok sa puso ng kanyang karera. Hindi nagtagal, dumating ang tawag. Ang Justice Secretary mismo ang nasa kabilang linya. Fiscal Cruz, sabi ng matandang lalaki, ang boses ay mabigat sa pagkadismaya. Nakarating sa akin ang isang alalahanin. Isang napakaseryosong alalahanin. Dahil dito, wala akong magagawa kundi pansamantala kang tanggalin sa kaso laban kay M. Del Fuego. You are officially suspended from the case, effective immediately. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero, sir. Walang pero, Ara, putol nito. This is for your own good. At para sa integridad ng departamento. Ayusin mo muna ang personal na buhay mo. Click. Ibinaba na nito ang telepono. Nakatitig lang si Ara sa kawalan. Suspended. Inalis sa kaso. Ang kaso na pinaghirapan niya. Ang kaso na, kahit may duda siya, ay simbolo ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. At alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Liam. Ginamit nito ang kapangyarihan at pera para isandal siya sa pader. At nagtagumpay ito. Ngayon, wala na siyang pagpipilian. Nagkita sila sa isang neutral na lugar, isang coffee shop na halos walang tao. Umupo sila sa magkabilang dulo ng isang maliit na mesa, ang distansya sa pagitan nila ay puno ng galit at pag-iingat. Nanalo ka na, sabi ni Ara, ang boses ay walang emosyon. Talo na ako. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo, Ara, sabi ni Liam, ang mukha ay seryoso.
Ito ay tungkol sa kanila. Naglabas ito ng isang susi at isang folder. Mayroon akong bagong kasunduan. Binuksan ni Ara ang folder. Isang kontrata. At mga litrato ng isang bahay. Isang modernong bahay na may hardin nakatago sa isang tahimik na subdivision. Maganda. Mukhang payapa. Mukhang isang gintong hawla. Ano to? Diyan ka titira habang nagbubuntis ka, paliwanag ni Liam. Ligtas. Pribado. Malayo sa stress ng trabaho mo. Lahat ng kailangan mo, ipoprovide ko. May kasambahay, may driver. Ang tanging gagawin mo ay alagaan ang sarili mo at ang mga anak ko. Natawa si Ara ng mapakla. At ikaw? Ano ang gagawin mo? I will be there, sabi ni Liam. Titira din ako doon. Ano, halos mapasigaw si Ara. Hindi. Hindi ako papayag. Wala kang pagpipilian, mariing sabi ni Liam. Gusto kong siguraduhin na ligtas kayo. Gusto kong masubaybayan ang paglaki nila. Karapatan ko iyon. Pumirma ka sa kontrata, Ara. O itutuloy ko ang legal na laban para sa full custody. At alam nating pareho na sa estado mo ngayon, matatalo ka. Isang ultimatum. Isang banta. Tumingin si Ara sa labas ng bintana. Talo na siya. Wala na siyang lakas para lumaban. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang dalawang buhay sa loob niya. Kinuha niya ang ballpen at nanginginig na pumirma sa kontrata. Ang paglipat ay mabilis at tahimik. Ilang kahon lang ng damit at mga libro ang dinala niya. Habang papasok siya sa bagong bahay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ang bawat sulok ay bago, malinis at walang alaala. Pero para sa kanya, bawat sulok ay sumisigaw ng pangalan ng lalaking kinamumuhian niya. Ang unang gabi ay puno ng tensyon. Nagkulong siya sa kanyang kwarto. Nagkulong din ito sa sarili nitong silid. Naglagay sila ng mga patakaran. Walang pakialamanan. Hiwalay na pagkain. Hiwalay na buhay sa ilalim ng isang bubong. Pero hindi ganoon kadali iwasan ang isa't isa. Dumating ang araw ng kanyang check-up. Ayon sa kontrata, kailangan siyang samahan ni Liam. Sa loob ng klinik ng doktora, ang awkward na katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Pero nang ilagay ng doktora ang probe sa kanyang tiyan, at nang marinig nilang muli ang dalawang mabilis na pintig ng puso, may nagbago. Tugdog. 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 Napatingin si Ara kay Liam. Nakita niya itong nakatitig sa monitor, ang seryosong mukha nito ay bahagyang lumambot. Sa isang saglit, nawala ang nawala ang kalaban. Ang nakita niya ay isang lalaking namamangha. Isang ama. Naramdaman niya ang isang kislap ng koneksyon. Isang bagay na pareho nilang ayaw aminin pero hindi maitatanggi. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga iniisip niya ay naglalakbay kung saan-saan. Bumaba siya para kumuha ng gatas. Nakita niya ang ilaw sa sala na bukas. Naroon si Liam, natutulog sa sofa. Sa tabi nito ay isang bukas na libro ng batas. Laws on Corporate Fraud. Kahit sa pagtulog, lumalaban pa rin ito. Nag-init ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, naawa siya dito. At kinamuhian niya ang sarili niya para doon. Kumuha siya ng kumot at dahan-dahang ikinumot dito. Nagulat siya nang bigla itong gumalaw at nagsalita habang natutulog. Hindi ako bulong nito. Hindi ko sila pababayaan tulad niyan. Sino ang tinutukoy nito? Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang kwarto, ang puso niya ay naguguluhan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang amoy ng nilulutong pagkain ang gumising sa kanya. Bumaba siya at nakita si Liam sa kusina, nakasuot ng apron, nagluluto ng almusal. Natigilan ito nang makita siya. Good morning. Nagluto ako ng sinangag at itlog. Kumain ka na. Umupo si Ara sa mesa. Tahimik silang kumain. Ang tensyon ay nandoon pa rin, pero may kasama na itong bagong damdamin na hindi niya mapangalanan. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang lalaking ito ay mas komplikado kaysa sa inakala niya. Isang gabi, habang nagbabasa siya sa sala, bigla siyang nakaramdam ng matinding pulikat sa binti. Napasigaw siya sa sakit. Mabilis na lumabas si Liam mula sa kanyang kwarto.
Anong nangyari? Yung binti ko, sabi ni Ara, naiiyak sa sakit. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Liam sa harap niya. Hinawakan nito ang kanyang binti at dahan-dahang minasahe. Ang mga kamay nito ay malaki at mainit. Nagpadala ng kuryente sa kanyang balat. Nahihiya, sinubukan niyang bawiin ang kanyang binti. Okay na ako. Hindi pa, sabi ni Liam, hindi inaalis ang pagkakahawak. Hayaan mo na ako. Tinitigan niya ito. Ang mga mata nito ay nakatuon sa ginagawa. Puno ng konsentrasyon. Puno ng pag-aalaga. Ang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi na ang galit ang nararamdaman niya, kundi pagkalito. Sino ba talaga si Liam Sebastian Del Fuego? Nang gabing iyon din, nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa isang malakas na boses. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at sumilip sa ibaba. Nakita niya si Liam sa may banayad na ilaw ng buwan mula sa bintana ng sala, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi nakalmado. Puno ito ng galit at desperasyon. Hanapin ninyo kung sino ang nagtanim ng ebidensya. Buhay ko ang nakataya rito. Napatakip si Ara sa kanyang bibig. Nagtanim ng ebidensya. Ibig sabihin posible kayang nagsasabi ito ng totoo. Ang mga gabi ni Liam ay napupuno ng mga anino. Hindi ang mga anino sa sulok ng malaking bahay, kundi ang mga anino sa screen ng kanyang laptop. Mga spreadsheet. Mga bank record. Mga profile ng kanyang mga karibal sa negosyo. Ang pangunahing suspetsa niya, si Ricardo Vargas, isang matagal ng kalaban na gagawin ang lahat para makita siyang bumagsak. Pero walang patunay. Puro hinala lang. Isinara niya ang kanyang laptop. 2:00 na ng madaling araw. Napatingin siya sa pinto ng kwarto sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang kwarto ni Ara. Narinig kaya siya nito kagabi? Ang kanyang desperadong sigaw sa telepono. Mula nang mangyari iyon, naramdaman niya ang bahagyang pagbabago sa hangin sa pagitan nila. Ang dating purong yelo ay nahaluan na ng manipis na hamog ng pag-aalinlangan. Hindi na lang galit ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi pagtatanong. At sa di malamang dahilan, ang pagtatanong na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakarampot na pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Sa halip na mag-gym o magbasa ng balita, dumiretso siya sa kusina. May isang bagay na nag-udyok sa kanya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Nagsalang siya ng malagkit na kanin. Nagbukas ng isang lata ng tabliya, ang purong tsokolate na galing pa sa probinsya ng kanyang ina. Nagluto siya ng champorado. Ang paboritong almusal na laging inihahanda ng kanyang ina noong bata pa siya, bago pa gumuho ang mundo nila. Amoy pa lang nito ay nagbalik sa kanya sa isang mas simpleng panahon. Isang panahon na puno ng pagmamahal, hindi ng pagtataksil. Bumaba si Ara, ang mukha ay nagtataka dahil sa kakaibang amoy. Nakita siya nitong nakatayo sa harap ng kalan, hawak ang sandok. Nagluluto ka, gulat na tanong nito. Gutom na ako, simpleng sagot ni Liam, kahit ang totoo, ginawa niya ito para sa babae. Para sa kanila. Umupo si Ara sa mesa. Inilapag ni Liam ang isang mangkok ng mainit na champorado sa harap nito, na may kasamang maliit na platito ng tuyo. Hindi ko alam kung gusto mo, sabi niya, medyo nahihiya. Tiningnan ni Ara ang pagkain, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Dahan-dahan itong sumubo. At sa isang saglit, nakita ni Liam ang paglambot ng mukha nito. Isang ngiti. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Masarap, sabi nito, halos pabulong. Paborito ko to noong bata ako. Ako rin, sagot ni Liam, at sa unang pagkakataon, umupo sila sa iisang mesa na hindi parang dalawang sundalong naghahanda para sa gyera. Matapos ang ilang sandali ng tahimik na pagkain, nagsalita si Ara, ang boses ay maingat. Liam, simula nito. Sino ang tinutukoy mo noong isang gabi? Yung. Tulad niya. Natigilan si Liam. Nahuli nga siya nito. Huminga siya ng malalim. Siguro, panahon na. Siguro, kailangan nitong malaman. Hindi lahat, pero sapat lang. Ang tatay ko, sabi ni Liam, ang boses ay bahagyang namamaos. Nagpakamatay siya. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ara. Hindi ito kumibo, hinayaan lang siyang magpatuloy. Ang Del Fuego noon ay kasing laki, kung hindi man mas malaki pa, sa kung anong meron ako ngayon, kwento niya,
ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Pero may nagtaksil sa kanya. Ang matalik niyang kaibigan. Ang kumpare niya. Ang taong itinuring niyang kapatid. Ninakaw nito ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang dangal. Iniwan siyang walang-wala. Napayuko siya. Ang sakit, kahit lumipas na ang maraming taon, ay sariwa pa rin. Isang araw, hindi na niya kinaya. He took his own life. At ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Hinding-hindi ako magtitiwala basta-basta. At hinding-hindi ko pababayaan ang pamilya ko. Nang itaas niya ang kanyang tingin, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata ni Ara. Hindi awa, kundi pag-unawa. Sa unang pagkakataon, nakita siya nito. Hindi bilang si Liam Del Fuego ang akusado, kundi bilang si Liam ang anak na nasaktan. Ang sandaling iyon ay biglang pinutol ang tunog ng doorbell. Nagtataka silang nagkatinginan. Sino ang bibisita ng ganoon kaaga? Binuksan ni Liam ang pinto. Si Marco Valencia. Nakangiti. May dalang isang bayong ng mga prutas. Good morning, masayang bati nito. Nadaan lang ako. Naisip kong kumustahin si Ara. Para na rin magdala ng pasalubong para sa mga pamangkin ko. Ang paraan ng pagsabi nito ng si pamangkin ko ay parang isang sundang na itinutok sa liig ni Liam. Pumasok si Marco na parang pag-aari niya ang lugar. Lumapit ito kay Ara, hinawakan ito sa balikat. Kumusta ka na, Ara? Pinapahirapan ka ba ng isang to? Sabi nito, tumatawa, pero ang tingin na ipinukol nito kay Liam ay puno ng pagbabanta. Okay lang ako, Marco. Salamat sa pagdalaw, sagot ni Ara, halatang hindi komportable. Wala yon. Basta para sa'yo, sabi ni Marco. At para sa pamilya natin. Naramdaman ni Liam ang pag-init ng kanyang ulo. Ang lalaking ito ay umaarte na parang sila pa rin ni Ara, na parang siya ang ama ng mga bata. Matapos ang ilang minutong pilit na usapan, nagpaalam na rin si Marco. Bago ito umalis, humarap ito kay Liam. Alagaan mo siyang mabuti, Del Fuego, sabi nito, ang boses ay mahina para sila lang ang makarinig. Dahil sa oras na magkamali ka, ako mismo ang babawi sa kung anong dapat ay sa akin. Isinara ni Liam ang pinto, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. May problema ba? Tanong ni Ara. Wala, mabilis na sagot ni Liam. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula sa kanyang private investigator. Isang link. Binuksan niya ito. Isang artikulo mula sa isang online tabloid. Ang headline ay nakasulat sa malalaki at mapulang letra. Eskandalo FEV, prosecutor, buntis daw anak ng kanyang akusado. At sa ilalim nito, isang malaking litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo pero malinaw. Si Ara, papasok sa gate ng bahay na ito. Ang bahay nila. Nanlamig ang buong katawan ni Liam. Ang kanilang sikreto. Ang kanilang pribadong impyerno. Ngayon ay isang pampublikong sirko na. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, kung sino ang may hawak ng latigo. Ang artikulo ay isang laso na mabilis kumalat. Para kay Ara, ang bawat salita ay isang dago. Ang bawat komento mula sa mga estranghero sa internet ay isang batong ipinupukol sa kanya. Malaswang piskal. Ipinagbili ang kaluluwa. Kabit. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isip, mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Ang bahay na nagsisimula ng maging kanlungan ay biglang naging isang kulungan na naman. Hindi na siya makalabas. Ang mga reporter ay parang mga buitre na nag-aabang sa labas ng kanilang gate, naghihintay na siya ay masilayan. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga katrabaho, mga kaibigan, mga kamag-anak na ng usig. Hindi niya sinasagot ang mga ito. Hindi niya kaya. Ang tanging tinig na pinakinggan niya ay ang tinig ni Marco. Ara, kumusta ka? Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Nakita ko ang balita. Diyos ko, Ara. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko alam, Marco, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. Ara, mag-isip ka.
Sino ba ang makikinabang sa sitwasyong ito? Sino ang may motibo na sirain ka ng tuluyan? Natahimik si Ara. Alam niya ang tinutukoy nito. Si Liam D. Bulong niya. Sino pa ba? Sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Inalis ka na niya sa kaso. Ngayon, gusto niyang tanggalan ka ng lahat ng kredibilidad. Gusto niyang sirain ang pangalan mo para wala ka nang babalikan. Para mapilitan kang umasa na lang sa kanya. Para makuha niya ang mga bata ng walang laban. It's a classic move, Ara. A hostile takeover, hindi sa isang kumpanya, kundi sa buhay mo. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang patak ng asido, dahan-dahang tumutunaw sa kakarampot na pag-unawa na nagsimulang mabuo sa puso ni Ara para kay Liam. Ang kwento nito tungkol sa kanyang ama, ang pagluluto nito ng tsamporado, ang pagmamasahe nito sa kanyang binti, lahat ba iyon ay isang palabas? Isang kalkuladong paraan para makuha ang kanyang tiwala bago siya tuluyang wasakin. Ang binhi ng duda ay itinanim na. At nagsimula na itong tumubo. Pagbaba niya mula sa kanyang kwarto, nakita niya si Liam sa sala, may kausap sa telepono. Don't care how much it costs. Hanapin niyo kung sino ang nag-leak ng litratong iyan. Sue them. Sue them all, sigaw nito sa kausap. Nang makita siya nito, agad nitong ibinaba ang telepono. Ara, di. Lumapit ito sa kanya. I'm sorry. I'm handling it, T. Handling it, tumawa si Ara ng walang saya. O baka naman you're just covering your tracks. Natigilan si Liam. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng sakit. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Akusa ni Ara, ang boses ay tumataas. Ikaw ang nagpakalat ng balita. Para tuluyan na akong masira. Para wala na akong kawala sayo. What? No. Bakit ko gagawin yon? Sigaw pabalik ni Liam. Bakit ko isa sa publiko ang isang bagay na makakasakit din sa mga anak ko? Dahil para sa'yo, lahat ng ito ay isang laro. Isang chess game kung saan kami ay mga pawn lang na ginagalaw mo para manalo ka. Hindi totoo yan, Ara. Huwag mo akong tawaging Ara, sigaw niya. Ang pagtawag nito sa kanyang pangalan ay parang isang karapatan na hindi nito dapat angkinin. Huwag kang umarting parang may pakialam ka sa akin. Alam ko na ang laro mo, Del Fuego. At hindi ako magpapatalo. Hindi ito laro. Ang boses ni Liam ay puno ng desperasyon. Nagsisimula na tayong magkaintindihan, di ba? Akala ko di. Akala mo nakuha mo na ang tiwala ko. Akala mo madali akong mauto. Napailing si Ara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit. Ng pagkadismaya. Nagkamali ka. Tumalikod siya. Hindi niya kayang tingnan ang sakit sa mga mata nito, dahil baka maniwala na naman siya. Baka malinlang na naman siya. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto at ibinagsak ang pinto. Isang malakas na kalabog na nagsasabing tapos na ang usapan. Tapos na ang namumuong kapayapaan. Ang pader sa pagitan nila ay muling itinayo, mas mataas, mas matibay at ngayon ay may mga tinik na. Kinahapunan, muling tumawag si Marco. May ipapadala ako sa'yo, Ara. Isang email. Tingnan mo. Ito ang patunay na kailangan mo. Ilang minuto lang, dumating ang email. Isang screenshot ng isang diumanong palitan ng mensahe sa pagitan ng isang tao na may pangalang TD at isang kilalang reporter ng tabloid. Ang usapan, pagbabayad para sa paglalathala ng isang exclusive story. CSU. Liam Del Fuego. Alam ni Ara na madaling pekin ang ganitong bagay. Bilang isang TNT, alam niya kung gaano karupok ang digital na ebidensya. Pero sa estado ng kanyang isip, sa galit at pagdududa na bumabalot sa kanya, ang peking ebidensya ay naging isang hindi matitinag na katotohanan. Ito na. Ito na ang huling pako sa kabaong ng anumang tiwala na ibinigay niya kay Liam. Maya-maya, narinig niya ang isang katok sa pinto. Ara, please. Mag-usap tayo, sabi ni Liam mula sa labas. Hindi siya sumagot. Nagdala ako ng pagkain, sabi ulit nito. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Magugutom ang magugutom sila. Ang paggamit nito ng salitang kisila ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso.
Pero pinatigas niya ito. Kinagabihan, nagring ang telepono ni Liam. Malakas ang boses nito para marinig niya mula sa kanyang kwarto. Ang kausap nito ay ang abogado nito, si Atty. Santos. Sir, sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. May bagong development sa kaso. Mayroon daw bagong testigo ang prosecution. Isang dating empleyado. Handa raw siyang tumestigo na personal niyang narinig na inutusan mo siyang mag-shred ng mga dokumento. Natahimik ang buong bahay. Napapikit si Ara. Ang puso niya ay parang pinipiga. Isang testigo. Isang direktang testimonya. Ang lahat ng sinabi ni Marco ay totoo. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay tama. Si Liam Del Fuego ay hindi biktima. Isa itong napakagaling na sinungaling. Desperation. Iyon ang salitang bumalot kay Liam. Ang mga pader ay papalapit. Ang media, ang bagong testigo, ang nagielong galit sa mga mata ni Ara. Lahat ay tila mga rehas na bakal na unti-unting kumukulong sa kanya. Hindi siya pwedeng umasa na lang sa kanyang mga abogado. Hindi na. Kung may nagtanim ng ebidensya, kailangan niyang dumihan ang kanyang mga kamay para hukayin ang katotohanan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa bagong testigo, utos niya sa kanyang private investigator sa telepono. Pangalan, address, mga lugar na madalas puntahan. Lahat. Ang pangalan ng testigo ay si Rodolfo Rodriguez Santos. Isang dating accounting clerk sa Del Fuego Corp. Na tinanggal 2 taon na ang nakalipas dahil sa paulit-ulit na accounting errors na kahina-hinalang pabor sa kanya. Isang taong may galit sa kumpanya. Isang perpektong testigo. Masyadong perpekto. Kinagabihan, ginawa ni Liam ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Nagsuot siya ng isang lumang baseball cap, salamin, at isang simpleng jacket. Iniwan niya ang kanyang mamahaling sasakyan at nag-abang ng taxi. Kailangan niyang maging anino. Ang address ni Roddy ay nagdala sa kanya sa isang magulo at masikip na lugar sa Maynila. Isang mundo na malayo sa kinang ng Makati. Matapos ang ilang oras na pagmamanman, nakita niya si Roddy na lumabas sa isang maliit na apartment at pumasok sa isang masikip na beer house sa kanto. Nag-iwan si Liam ng malaking halaga sa taxi driver. Hintayin mo ako. Huwag kang aalis. Pumasok siya sa maingay na lugar. Umupo siya sa isang madilim na sulok, ang kanyang cap ay nakababa. Pinanood niya si Roddy na uminom. Mag-isa ito, pero ang bawat lagok ay parang isang selebrasyon. Nang lumabas si Roddy para manigarilyo sa isang madilim na eskinita sa likod ng bar, sinundan siya ni Liam. Roddy, tawag ni Liam. Lumingon si Roddy, ang mukha ay nagulat at natakot nang makilala siya. Sir Liam, anong ginagawa niyo dito? Alam mo kung bakit ako narito, sabi ni Liam, ang boses ay kalmado pero may bigat. Magkano? Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sir. Huwag na tayong maglokohan, sabi ni Liam, dahan-dahang lumapit. Magkano ang bayad sa'yo para magsinungaling? Doblehin ko. Triplehin ko. Sabihin mo lang ang presyo mo. Nakita ni Liam ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Roddy, pero mabilis itong napalitan ng takot. Wala akong tinanggap na bayad. Ginagawa ko to para sa tama. Ngumisi si Liam. Para sa tama? O para sa pait na nararamdaman mo dahil natanggal ka sa trabaho? Bago pa sumagot si Roddy, palihim na pinindot ni Liam ang record button sa kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Sige, pag-usapan natin to, sabi ni Liam, binabago ang kanyang tono. Kung hindi pera ang habol mo, ano? Gusto mo bang ay demanda kita for perjury? Sisirain ko ang buhay mo, Roddy. Titiyakin kong hindi ka na makakakuha ng trabaho kahit saan. O pwede mo akong tulungan. Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo. Nagsimulang mamawi si Roddy. Hindi pwede. Mapapahamak ako. Mas mapapahamak ka sa akin, mariing sabi ni Liam. Sino? Si Vargas ba? Umiling si Roddy. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan. Nanginginig ang boses nito. Ang sabi sa akin ng abogado, basta gawin ko lang ang pinapagawa niya, magiging maayos ang lahat. Sabi niya, protektado ako. Abogado. Ang salitang iyon ay tumama kay Liam na parang kidlat.
Hindi si Vargas. Hindi isang karibal sa negosyo. Isang abogado. Nang gabing iyon, hindi umuwi agad si Liam. Nagpark siya sa isang madilim na kalye, pinapakinggan ng paulit-ulit ang nirecord niyang usapan. Ang nanginginig na boses ni Roddy. At ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Sabi sa akin ng abogado. Bayad ng abogado. Isang ikatlong tao. Isang manlalaro na nakatago sa anino. Umuwi siya, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Nadatnan niya si Ara sa kusina, umiinom ng tubig. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay malamig pa rin, puno ng pagkasuklam. Saan ka galing? Tanong nito, ang tono ay parang isang piskal na nag-imbestiga. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone. Kailangan mong pakinggan to. Wala akong panahon para sa mga laro mo, Liam. Hindi ito laro, iginiit niya, ang boses ay desperado. Please. Pakinggan mo lang. Bilang isang Vin. Hindi bilang kaaway ko. Pakinggan mo ang ebidensya. Ang paggamit niya ng salitang ebidensya ang nakakuha ng atensyon nito. May pag-aalinlangan pero kinuha nito ang cellphone at pinindot ang play. Nakinig si Ara sa buong usapan. Nakita ni Liam ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang paunang pagdududa ang unti-unting pagkunot ng noo ang panlalaki ng mga mata nang marinig ang salitang iabogado. Nang matapos ang recording, ibinalik nito sa kanya ang cellphone. Tahimik. Maaaring peke yan, sabi nito, pero ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. Alam mong hindi, sagot ni Liam. Narinig mo ang takot sa boses niya. Hindi mo kayang pekin yon. Umupo si Ara sa isang silya, ang tingin ay malayo. Isang abogado di. Umupo si Liam sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi sila magkatunggali. Sila ay dalawang taong nakatingin sa iisang palaisipan. Lahat ng ito ang kaso, ang medially konektado, sabi ni Liam. May isang taong nagmamanipula sa ating dalawa. Ginagamit ka niya para sirain ako at ginagamit ako para sirain ka. Tumingin si Ara sa kanya. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang nakakakilabot na realisasyon. Si Roddy Santos T. Bulong ni Ara na parang may inaalala. Ang pangalan niya pamilyar. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-iisip ng malalim. Ang utak niya, nasanay sa pag-ugnay ng mga detalye, ay mabilis na gumagana. May isang maliit na kaso noon estafa. Ang kliyente ay si Roddy Santos. Natalo siya. Pero naaalala ko kung sino ang nagrepresenta sa kanya. Isang batang abogado pa lang noon na tumutulong sa kaso di. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puno ito ng gulat at isang bagay na mukhang takot. Tumingin ito kay Liam. Kilala ko kung sino ang abogado niya, sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig at puno ng hindi makapaniwalang katotohanan. Si Marco. Ang pangalan ni Marco ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Marco. Ang kanyang mentor. Ang kanyang dating kasintahan. Ang taong tumawag sa kanya noong gabing iyon para ay comfort siya. Ang taong nagtanim ng duda sa isip niya laban kay Liam. Ang taong laging nariyan, umaalalay, nag-aalala. Isang ahas. Ang realisasyon ay isang suntok sa kanyang sikmura, mas masakit pa kaysa sa umagang nalaman niyang buntis siya. Dahil hindi lang ito pagtataksil sa tiwala, ito ay pagwasak sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang lahat ng tinuro nito sa kanya tungkol sa batas, sa tama at mali lahat ay kasinungalingan. Hindi. Umiling siya, ayaw maniwala. Bakit? Bakit niya gagawin to? Dahil gusto kanyang makuha. At gusto niyang makuha ang kumpanya ko, malamig na sabi ni Liam, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. He wants to have it all. At tayo ang mga piyesa sa laro niya. Kinabukasan, sinubukan ni Ara na kumilos na parang normal. Isang napakahirap na gawain. Bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig niya ay kinakalkula. Nagsimula siyang maghalungkat. Gamit ang kanyang lumang laptop, binuksan niya ang mga file ng mga kasong hinawakan niya kasama si Marco. Naghanap siya ng mga pattern ng mga koneksyon. Isang bagay, kahit nagaano kaliit, na magpapatunay sa kanyang hinala.
Ang pinakamasakit ay ang pagpapanggap. Nang tumawag si Marco para kumustahin siya, pinilit niyang panatilihing kalmado at normal ang kanyang boses. Ara, ayos ka lang ba? Mukhang malungkot ka. Pagod lang, Marco. Dahil sa pagbubuntis, sagot niya, ang bawat salita ay lasang-lason. Gusto mo bang dalhan kita ng pagkain? O baka gusto mong lumabas? Para makalanghap ka naman ng sariwang hangin, malayo sa Del Fuego na iyan. Huwag na muna, Marco. Kailangan kong magpahinga, sabi niya. Salamat sa pag-aalala. CJ. Basta tandaan mo, isang tawag mo lang, darating ako, sabi nito, ang boses ay puno ng kabaitan na ngayon ay alam na niyang peke. Pagkababa ng telepono, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakatingin sa kanya si Liam mula sa kabilang panig ng sala. May pag-unawa sa mga mata nito. Ngayon, hindi na lang sila dalawang taong nakatira sa iisang bahay. Sila ay dalawang sundalong nasa iisang trinsera, nakaharap sa iisang kaaway. Nagpasya silang magkita kinabukasan. Sa isang lugar na hindi inaasahan. Sa isang lumang simbahan sa Quiapo. Marco is smart, sabi ni Ara habang nakaupo sila sa isang bangko sa likuran ng simbahan. He won't make mistake. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Ano ang plano? Tanong ni Liam. I will play his game, sabi ni Ara, ang determinasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Magpapanggap akong naniniwala pa rin sa kanya. Magpapanggap akong biktima pa rin ng mga panloloko mo. I will gain his trust, at kapag naging kampante na siya that's when we strike. Masyadong mapanganib, Ara, sabi ni Liam, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Mas lalong hindi natin alam kung hahayaan lang natin siya, giit ni Ara. Ito lang ang paraan. Pero kailangan ko ng tulong mo. I need you to keep digging. Alamin mo ang lahat tungkol sa mga koneksyon niya. Bawat kumpanya, bawat tao na kausap niya. We need a weapon. Pumayag si Liam kahit labag sa kanyang kalooban. Ang sumunod na mga araw ay isang laro ng apoy. Nakipagkita si Ara kay Marco sa isang coffee shop. Marco, hindi ko na kaya, sabi ni Ara, umarteng umiiyak. Gusto ko nang umalis sa bahay na yon. Tulungan mo ako. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Marco, pero mabilis itong nagtago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Siyempre, Ara. Ano bang hindi ko gagawin para sa'yo? Pero kailangan nating mag-ingat. Mahirap kalaban si Del Fuego. Baka gamitin niya ang mga bata laban sa'yo. Ang mga bata. Palagi niyang ginagamit ang mga bata. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Ara. For now, stay put, sabi ni Marco. Magtiis ka muna. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan. Isang paraan para tuluyan na siyang mawala sa buhay mo at sa buhay natin. Ang salitang natin ay nagdulot ng kilabot kay Ara. Umuwi siya sa bahay, ang puso ay kumakabog. Ikinuwento niya kay Liam ang lahat. He's getting confident, sabi ni Liam. That's good. Pero habang nagiging kampante siya, nagiging mas mapanganib din. Tama si Liam. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para kay Ara. Hindi ito mula sa korte o sa isang law firm. Ito ay mula sa isang family court. Isang petisyon. Mula kay Atty. Marco Valencia. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binabasa ang mga nilalaman. Hinihiling ni Marco sa korte na isailalim si Ara sa isang deep psychological evaluation. Ang dahilan, ang kanyang erratic behavior, emotional instability, at ang pagiging under the influence of a manipulative personality, referring to Liam. Ang layunin ng petisyon, para patunayan sa korte na si Ara ay isang unfit mother. Nabitawan ni Ara ang papel. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Inaatake siya ni Marco. Hindi sa korte ng batas, kundi sa korte ng pagiging ina. Ginagamit nito ang pinakamalaking kahinaan niya laban sa kanya. Ang hayop di. Bulong ni Liam, kinuha ang sulat at binasa ito. Ang galit sa mukha niya ay nakakatakot. Anong gagawin natin? Tanong ni Ara, ang boses ay nasa bingit ng pagkasira. Lumapit si Liam sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat, pinipilit siyang tumingin dito.
Lalabanan natin to, sabi ni Liam, ang boses ay matatag. Hindi kanya pwedeng kunin sa amin. Haharapin ko ang korte. Magtetestigo ako para sa'yo. Sasabihin ko sa kanila kung gaano ka katatag. Kung gaano mo kamahal ang mga batang yan kahit hindi pa natin sila nakikita. Tumingin si Ara sa mga mata ni Liam. Sa sandaling iyon, wala siyang nakitang sihi o kalaban. Ang nakita niya ay isang kakampi. Isang ama na handang ipaglaban ang kanyang mag-ina. Biglang nagring ang cellphone ni Liam. Isang numero na hindi nakarehistro. Ang kanyang private investigator. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakuha na ako. Ang matagal na nating hinahanap na koneksyon. Ano iyon? Tanong ni Liam. May mga litrato ako, sir. Si Attorney Valencia. Mayroon siyang sikretong meeting 2 araw na ang nakalipas. Sino ang kamiting niya? Natahimik saglit ang investigador. Si Ricardo Vargas, sir. Ang pinakamalaki ninyong kalaban sa negosyo. Napatitig si Liam kay Ara. Ang puzzle ay nagiging mas malaki. Ang plano ni Marco ay hindi lang simpleng pag-ibig at paghihiganti. Ito ay isang malaking sabuatan para sirain siya mula sa lahat ng anggulo. Ang laro ng apoy ay biglang naging isang napakalaking sunog. At sila ni Ara ay nasa gitna nito. Ang pag-asa ay isang kandila sa gitna ng bagyo. Isang saglit lang na ihip ng hangin at mamamatay ito. Para kay Ara, ang ihip ng hangin ay dumating sa anyo ng isang tawag mula kay Marco. Ara, sabi nito, ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Marco, anong nangyayari? May ipapakita ako sa'yo. Isang bagay na dudurog sa puso mo, pero kailangan mong malaman. Para sa kaligtasan mo. Para sa mga bata. Ang paggamit nito ng salitang kikaligtasan ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Pumayag siya. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Si Marco ay mukhang haggard, ang mga mata ay namumula na parang hindi natulog. Umarte itong parang isang taong biktima rin. Sinubukan niya akong bilhin, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Inilapag nito ang isang folder sa mesa. Ayokong ipakita sa'yo to, maniwala ka sa akin. Pero nilagay niya ako sa sitwasyon na wala akong magawa. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang litrato. Isang still frame mula sa isang video, mukhang kuha sa isang madilim na parking lot. Isang lalaking nakatalikod, ang tindig at buhok ay katulad ng kay Liam, ay may inaabot na isang makapal na sobre sa isang taong hindi makilala. Iyan si Liam, kausap ang isang tauhan ni Rody Santos, paliwanag ni Marco. Isang linggo bago lumabas ang testigo. Maaaring peke, sabi ng utak ni Ara. Isang anggulo lang. Madaling stage. Pero ang susunod na pahina ang pumatay sa kandila. Isang kopya ng isang bank transaction. Isang international wire transfer mula sa isang offshore account sa ilalim ng pangalang TDT, Del Fuego, papunta sa personal account ni Marco T. Valencia. Ang halaga, 5 milyong piso. At ang memo, for your cooperation. Ano to, bulong ni Ara, hindi makahinga. Sinubukan niya akong bayaran para manahimik, sabi ni Marco, puno ng pait. Inalok niya ako ng pera para magpanggap na kakampi mo ako, para malaman niya ang bawat galaw mo. Para mamonitor ka niya. Akala niya lahat ng tao ay nabibili. Akala niya nabibili ako. Yumiling si Marco. Hindi niya alam na ang katapatan ko sa iyo ay hindi mababayaran. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Isang two-faced game. Isang larong may dalawang mukha. Si Liam ay hindi lang nagsisinungaling. Gumawa siya ng isang napakakomplikadong palabas. Ang kwento tungkol sa kanyang ama. Ang tsamporado. Ang pag-aalaga. Ang pakikipagtulungan nila laban kay Marco. Lahat. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit siya ni Liam para labanan si Marco at ginamit naman siya ni Marco para labanan si Liam. At siya, si Ara, ay ang tangang tropeo sa gitna ng kanilang digmaan. Ang kawawang babae na nagpadala sa emosyon na naniwala sa isang sandali ng kabaitan. Napatayo siya. Kailangan ko nang umuwi.
Ara, mag-iingat ka, habol ni Marco. Sabihin mo lang, tutulungan kitang makatakas dyan. Hindi sumagot si Ara. Naglakad siya paalis, parang isang zombie. Ang mundo sa paligid niya ay walang kulay, walang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pagtawa sa kanyang isip. Ang pagtawa ng tadhana sa kanyang katangahan. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Liam sa sala, seryosong nakatingin sa mga papeles sa mesa. Mga dokumento tungkol sa kaso ni Marco laban sa kanya. Mukha itong nagtatrabaho para sa kanila. Para sa kanila. Isang salitang wala na palang kahulugan. Tapos na ang laro, Liam, sabi ni Ara, ang boses ay malamig at walang buhay. Nag-angat ng tingin si Liam, nagulat. Anong sinasabi mo? Inihagis ni Ara ang folder sa mesa. Kumalat ang mga papel. Ano to? Tanong ni Liam, kinuha ang bank statement. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha nito. Pagkalito. Hindi ito totoo. Isa itong setup. Setup nga, sigaw ni Ara, ang lahat ng sakit at galit ay biglang sumabog. At ako ang nasa gitna ng setup ninyong dalawa. Pinagmukha niyo akong tanga. Pinagpasapasahan. Ginamit mo ang kahinaan ko, ang pagiging ina ko, para makuha ang tiwala ko. At siya, ginamit niya ang nakaraan namin para lokohin ako. Pare-pareho lang kayo. Ara, maniwala ka sa akin, sabi ni Liam, tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ko to ginawa. Alam mo yan. Wala na akong alam. Itinulak niya ito palayo. Ang tanging alam ko lang ay napagod na ako. Pagod na akong maging puppet sa palabas ninyo. Pagod na akong masaktan. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papunta sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang bag at walang tinging inilagay ang ilang damit dito. Sumunod si Liam. Saan ka pupunta? Ara, please, huwag kang umalis ng ganito. Mag-usap tayo. Huminto si Ara sa may pinto. Hinarap niya si Liam sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang mukha nito, ang mukha ng lalaking halos pinaniwalaan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang arkitekto ng kanyang pagkawasak. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Sana hindi na lang kita nakilala, sabi niya. Ang bawat salita ay isang patalim na itinart niya, hindi lang sa puso ni Liam, kundi sa sarili niya rin. Iniwan niya itong nakatayo roon, wasak at hindi makapagsalita. Habang isinasara niya ang pinto ng bahay, narinig niya ang mahinang tunog ng isang cellphone mula sa loob. Sa loob, tulala pa ring nakatayo si Liam. Kinuha niya ang kanyang cellphone, na parang isang robot. Isang text message. Mula kay Marco. Ang mga salita ay isang purong tagumpay. Isang laso na inihain ng malamig. Ang pamilya ay para sa pamilya Del Fuego. At si Ara ay pamilya ko. Ang katahimikan. Iyon ang unang pumatay kay Liam. Matapos ang pag-alis ni Ara, ang malaking bahay ay naging isang malamig na libingan. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa kanyang pangalan. Ang bawat anino ay tila may hugis niya. Ang sakit ay parang isang alon na gustong lumunod sa kanya. Pero sa ilalim ng alon na iyon, mayroong isang bagay na mas malakas. Galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Galit hindi para kay Ara, kundi para sa taong gumawa nito sa kanila. Hindi siya natulog. Ang kape ang naging dugo sa kanyang mga ugat. Ang paghihiganti ang naging hangin sa kanyang mga baga. Pinulot niya ang peking bank statement. Ang sandata na ginamit ni Marco para sirain sila. Ito rin ang magiging sandata niya para wasakin ito. May mali dito. Alam niya. Masyadong perpekto. Masyadong malinis. Isang account sa ibang bansa na wala siyang kinalaman. Isang transaksyon na hindi niya ginawa. Paano? Sinimulan niyang tumawag. Sa gitna ng gabi, ginising niya ang kanyang mga kontak sa buong mundo. Mga bankero, mga financial analyst, mga dating kasamahan na may utang na loob sa kanya. I need a ghost traced, sabi niya sa isang contact sa Hong Kong. An offshore account. I need to know who's really behind it. S don't care about the cost. S don't care about the rules. Find it, Lee. Ang oras ay gumagapang na parang pagong, pero ang isip ni Liam ay tumatakbo na parang isang kabayo sa karera.
Habang naghihintay, pinag-aralan niya ang bawat detalye ng transaksyon. Ang routing number. Ang pangalan ng maliit na bangko sa Caribbean. Isang bangkong kilala sa pagiging flexible sa kanilang mga kliyente. Isang bangko na nabalitaan niyang may koneksyon noon si Marco, noong ito ay nagtatrabaho pa para sa isang malaking international law firm. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang bahay ni Marco ay perpekto. Masyadong perpekto. Malinis. Tahimik. Ang lahat ng bagay ay nasa tamang lugar. Walang kalat, walang alikabok, walang buhay. Ito ay isang showroom, hindi isang tahanan. At siya ang palamuti sa gitna nito. Kumain ka na, Ara, sabi ni Marco, inilalapag ang isang plato ng pagkain sa harap niya. Kailangan mong maging malakas para sa mga bata. Umiti lang si Ara. Isang peking ngiti na natutunan niyang isuot. Sa bawat oras na kasama niya si Marco, nararamdaman niya ang pagkasakal. Ang kabaitan nito ay parang isang kumot na gawa sa tinik. Ang pag-aalala nito ay parang isang tanikala. Pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Pinagsisisihan niya ang pag-alis niya sa bahay ni Liam. Nasaktan siya nito. Niloko. Pero ang sakit na iyon ay may kasamang init. Emotion. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon sa tabi ni Marco ay malamig. Isang nakakamanhid na lamig. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa guest room, nahulog ang isang luma at makapal na notebook mula sa isa sa mga kahon. Ang kanyang journal noong siya ay isang batang law student pa lamang, noong si Marco ang kanyang idolo, ang kanyang mentor. Binuksan niya ito. Ang kanyang sulat kamay noon ay puno ng pag-asa at pangarap. Binasa niya ang kanyang mga sinulat tungkol sa mga payo ni Marco. At doon, sa isang pahina na may petsang halos 10 taon na ang nakalipas, nakita niya ito. Case Study, The Ghost Investor. Ikinuwento sa kanya ni Marco ang isang kaso na hinawakan nito noon. Isang kaso ng corporate takeover kung saan ang kliyente niya ay natalo. Pero ang ikinuwento ni Marco ay hindi ang kaso, kundi ang sana ginawa niya. Alam mo, Ara, nakasulat sa journal, isang direktang sipi mula sa sinabi ni Marco. Yung kalaban masyadong malinis. Pero kung ako yon, alam mo kung anong gagawin ko. Gagawa ako ng isang multo. Isang ghost investor. Magbubukas ako ng isang offshore account na hindi matutrace, ililipat ko ang pera mula doon papunta sa isang taong malapit sa kalaban ko. Isang bayad na magmumukhang totoo. Isang peking ebidensya na sisira sa tiwala ng lahat sa kanya. Kahit gaano ka pakalinis, kapag ang tiwala na ang sinira mo talo ka na. Nabitawan ni Ara ang notebook. Isang multo. Isang ghost investor. Isang peking bayad para sirain ang tiwala. Ang eksaktong plano. Ang eksaktong pamamaraan na ginamit laban kay Liam at sa kanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang blueprint. Isang signature move. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Ara. Nag-i-emote ka dyan, sabi nito, nakangiti. Nakita nito ang notebook sa sahig. Pinulot nito. Tiningnan. Wow. Ang luma na nito. Nagbabalik tanaw ka? Ang ngiti sa mukha nito ay hindi nagbago. Pero sa isang saglit, sa isang kislap ng mga mata nito, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Kaba. Isang napakaliit, halos hindi makitang kislap ng kaba. Naalala ko lang ang mga tinuro mo sa akin noon, sabi ni Ara, pinipilit na maging kalmado. Kung paano maging isang magaling na abogado. At natuto ka naman, sabi ni Marco, ibinalik sa kanya ang notebook. Kaya nga nandito ka ngayon, ligtas. Dahil natuto kang pumili ng tama. Umalis ito at isinara ang pinto, iniwan si Ara na may kumakabog na puso at isang nakakakilabot na katotohanan. Nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Ping! Ang tunog ng isang email sa kanyang laptop ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Galing sa kanyang contact sa Hong Kong. Ang subject, Teeth Ghost Vec Name. Binuksan niya ito ng mabilis. Walang masyadong salita. Isang attachment lang. Isang dokumento. Ito ay ang registration papers ng offshore account. Ang pangalan ng may-ari ay hindi D. Del Fuego.
Ang pangalan ng may-ari ay isang shell company na nakarehistro sa Panama, Valencia Holdings, Inc. Hayop ka, Marco, bulong ni Liam sa hangin. Nakuha na niya ito. Ang armas nawawasak dito. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan itong malaman ni Ara. Ngayon na. Dinyal niya ang numero nito. Nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Si Liam. Natigilan siya. Sasagutin ba niya? Matapos ang lahat ng sinabi niya? Matapos siyang umalis? Ano ang sasabihin niya? Narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Papalapit. Si Marco. Ang takot ay biglang pumalit sa kanyang pag-aalinlangan. Walang pag-iisip, sinagot niya ang tawag. Hininaan niya ang kanyang boses, halos isang pabulong na puno ng pagsisisi at takot. Liam D. Sa tingin ko, nagkamali ako. Ang pagkikita nila ay ginanap sa isang lugar na walang alaala at walang pangalan, ang basement parking ng isang halos abandonadong gusali. Ang hangin ay amoy gasolina at alikabo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga mapuputlang fluorescent lamp sa itaas. Dumating si Liam, ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sa ilalim ng maputlang ilaw, ibinigay niya kay Ara ang isang folder. Ang mga dokumento ng T. Valencia Holdings, Inc. Ibinigay naman ni Ara ang kanyang lumang journal, nakabukas sa pahina ng The Ghost Investor. Habang pinagsasama nila ang mga piraso ng puzzle, isang nakakakilabot na larawan ang nabuo. Ang kaso. Ang media leak. Ang peking bank statement. Ang petisyon sa family court. Lahat ay hindi hiwa-hiwalay na atake. Ito ay isang symphony ng paninira at si Marco ang konduktor. Kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ni Liam, ang boses ay matigas. Hindi pa, sagot ni Ara, ang determinasyon ay nangingibabaw sa kanyang takot. Ang mga dokumentong ito ay malakas na ebidensya, pero circumstantial. Pwede pa siyang makalusot. Kailangan natin ng isang bagay na hindi niya matatakasan. Kailangan natin ng isang confession. Ara, hindi mariing pagtutol ni Liam. Masyadong mapanganib. Hindi kita hahayaang bumalik doon. Ito lang ang paraan, Liam, sabi ni Ara, hinawakan ang kamay nito. Nagulat siya sa init na dumaloy mula doon. Laro niya ito. Gagamitin ko ang mga patakaran niya laban sa kanya. Magpapanggap akong kampi pa rin sa kanya. Na natatakot ako sa'yo. At kapag nakuha ko na ang buong tiwala niya, magsasalita siya. Ipagmamalaki niya ang ginawa niya. Kilala ko siya. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ni Liam, ang takot para sa kanyang kaligtasan at ang galit para sa hustisya. Sa huli, mabigat itong bumuntong hininga. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Liam ang isang bagay. Isang maliit, eleganteng ballpen. This is a recording device. State of the art, ang kailangan mo lang gawin ay i-click ang dulo nito at magsisimula na itong mag-record. Ara, please mag-ingat ka. Ang pagbabalik sa bahay ni Marco ay ang pinakamahirap na paglakad sa buhay ni Ara. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay kinakalkula. Nadatnan niya si Marco sa sala, nagbabasa ng libro, mukhang payapa. Ang perpektong imahe ng isang disenteng tao. Marco, tawag ni Ara, pinipilit na manginig ang kanyang boses. Ara! Saan ka galing? Nag-alala ako, sabi nito, lumalapit sa kanya. Nag-isip-isip lang, sagot niya. Lumapit siya at umupo sa sofa. Inilagay niya ang kanyang bag sa tabi niya, kasama ang ballpen na bigay ni Liam. Dahan-dahan, palihim niyang pinindot ang dulo nito. Click! Marco, tama ka, sabi ni Ara, tinitingnan ito ng may kunwaring paghanga. Tama ka sa lahat ng bagay. Nagsalubong ang kilay ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Naalala ko yung mga tinuturo mo sa akin dati, sabi ni Ara. Yung mga kwento mo tungkol sa mga kaso. Kung paano mo naiisip ang mga anggulo na hindi nakikita ng iba. Ang galing mo, Marco. Sobrang galing mo. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Marco. Ang kanyang ego ay kiniliti. Well, I had a good student. Hindi, pagpapatuloy ni Ara. Hindi lang ako magaling na estudyante. Ikaw ang pinakamagaling na guro. Ang plano mo perpekto.
Walang butas. Natawa si Marco, isang tawang puno ng pagmamalaki. Which plan are you talking about? Lahat, sabi ni Ara, ang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang pag-frame kay Liam. Ang paggamit kay Roddy Santos. Ang pag-leak sa media. At ang pinakamagaling sa lahat, ang bank transfer. Ang ghost investor. Ang galing. Paano mo naisip yon? Ang maskara ni Marco ay nagsimulang matunaw. Ang pag-aalala ay napalitan ng kayabangan. It takes certain kind of genius to play the long game, Ara. Si Del Figo, he plays with power and money. Ako, I play with people's minds. Their trust. Their emotions. At iyon ang kahinaan niya at kahinaan mo. Umiling ito na parang naaaliw. Akala niya kaya kanyang makuha sa konting pag-aalaga. Akala niya kaya niyang bilhin ang lahat. Hindi niya alam na habang inaakala niyang nananalo siya sayo, ako pa rin ang maihawak ng mga tali. Ako ang puppeteer. Ako ba ay isa lang puppet sayo, Marco? Tanong ni Ara, ang boses ay puno ng kunwaring sakit. Tumawa si Marco, isang malamig at nakakakilabot na tawa. Hindi, Ara. Hindi ka puppet. Ikaw ang tropeo. Ang premyo. Ang lahat ng ito. Ginawa ko para sayo. Para patunayan na sa huli, sa akin ka pa rin babalik. Na ako ang nararapat sayo. Hindi isang aroganteng kriminal na tulad niya. Kaya mo sinira ang buhay niya? At halos sirain mo rin ang buhay ko? Collateral damage, kibit balikat ni Marco. Sa isang digmaan, laging may nasasaktan. Ang mahalaga ay ang resulta. At ang resulta ay ito. Tayo. Dito. Sa wakas. Sa sandaling iyon, alam na ni Ara na nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya. Oras na para tapusin ang laro. Marco, sabi ni Ara, dahan-dahang tumayo. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Nandito nga tayo. At nakuha na namin ang lahat. Natigilan si Marco. Ang ngiti sa mukha nito ay nawala. Namin? Anong-anong ibig mong sabihin na namin? Itinuro ni Ara ang ballpen sa mesa. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kayabangan ay naging pagkalito pagkatapos ay naging pagkaintindi at sa huli, isang purong, hindi makapaniwalang galit. Ang mukha ng isang demonyong nahubaran. Ikaw, Lee. Bulong nito, ang boses ay naging magaspang at puno ng kamandag. Niloko mo ako. Natuto lang ako sa pinakamagaling na guro, sagot ni Ara. Ang sumunod na nangyari ay mabilis. Sumugod si Marco, hindi na ang eleganteng abogado, kundi isang hayop na nasukol. Ang mga kamay nito ay nakaumang sa kanyang leg. Papatayin kita. Napasigaw si Ara at napaatras. Bang! Biglang bumukas ang pinto. Si Liam, ang mukha ay isang maskara ng galit, ay mabilis na pumasok at itinulak si Ara sa likod niya, hinarangan ito mula kay Marco. Sa likod niya, pumasok ang mga pulis, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Napatigil si Marco, ang kanyang kamay ay nasa ere, ang mukha ay puno ng pagkagapi. Tinitigan siya ni Liam, ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na ang laro, Marco. Nakita ni Ara ang pagdakip kay Marco. Ang dating eleganteng abogado ay isinakay sa sasakyan ng pulis, ang mga kamay ay nakaposa sa likuran. Bago isara ang pinto, tumingin ito sa kanya sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang malamig at basag na kawalan. Sa wakas, tapos na. Ang sumunod na mga linggo ay isang mabilis at nakakapagod na proseso. Ang recording ay naging pangunahing ebidensya. Ang pangalan ni Liam ay nilinis. Ang pangalan ni Ara ay naibalik ang dangal. Si Marco Valencia, ang henyo sa likod ng lahat, ay nahaharap sa isang mahabang listahan ng mga kaso, mula perjury at corporate sabotage hanggang sa grave threats. Ang kanyang kastilyong gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nang tumahimik na ang lahat, nanatili ang isang bagay na mas komplikado kaysa sa anumang kaso sa korte, sila. Si Ara at Liam. Bumalik sila sa bahay na naging saksi sa kanilang digmaan at sa kanilang namuong kapayapaan. Ngayon, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Isang hapon, nakaupo sila sa may hardin.
Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay papalubog. Liam, basag ni Ara sa katahimikan. Sorry. Tumingin si Liam sa kanya, nagtataka. Para saan? Dahil hindi ako naniwala sa'yo, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil nasaktan kita. Dahil umalis ako. Umiling si Liam. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Ako dapat ang magsorry, Ara. Dahil itinulak kita. Dahil ginamit ko ang kapangyarihan ko para pilitin ka. Pareho tayong nagkamali. Pareho tayong nasaktan. Tumingin sila sa isa't isa. Walang galit. Walang sisi. Tanging pag-unawa. Paano ngayon? Tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Liam. Tumingin ito sa malayo sa papalubog na araw. Alam mo, ang buong buhay ko, ang tanging alam ko lang ay lumaban. Labanan ang mga kalaban sa negosyo, labanan ang mga anino ng nakaraan. Akala ko, kapag nanalo ako, magiging masaya ako. Tumingin itong muli kay Ara, ang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagong emosyon. Pero noong mga nakaraang linggo, habang nakikipaglaban ako para sa'yo, para sa atin doon ko lang nalaman kung ano ang tunay na pinaglalaban. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ay pamilyar at nakakapanatag. Ara, sabi ni Liam, ang boses ay naging mahina at halos pabulong. Hindi na ako lalaban. Susuko na ako. Nagsalubong ang kilay ni Ara. Anong ibig mong sabihin? Susuko na ako sa'yo, sabi ni Liam. Ayoko nang maging magkaaway. O magkakampi dahil sa sitwasyon. O magulang lang ng mga anak natin. Gusto kong maging tayo. Kung papayagan mo ako. Ang puso ni Ara ay parang huminto sa pagtibok at pagkatapos ay tumibok ng napakabilis. Liam D. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat pagpapatuloy nito. Pero hinihiling ko na bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Nabigyan mo tayo ng pagkakataong magsimula ulit. Isang bagong simula. Malinis. Walang laro. Walang pader. Ikaw lang at ako. At sila. Hinawakan nito ang kanyang tiyan na ngayon ay malaki na at halata. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ara. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng saya. Ng pag-asa. Tumango siya. Liam. Ilang buwan ang lumipas. Ang katahimikan ng gabi sa isang ospital ay binasag ng dalawang magkakasunod na iyak ng sanggol. Sa loob ng delivery room, hawak ni Liam ang nanginginig na kamay ni Ara. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha, pero ang ngiti sa kanyang labi ay mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng ilaw sa silid. Inilapit ng nurse ang dalawang maliliit na bundle sa kanila. Congratulations! Isang malusog na baby boy at isang malusog na baby girl, sabi ng nurse. Kinuha ni Liam ang batang lalaki. Kinuha ni Ara ang batang babae. Leo, bulong ni Liam sa kanyang anak, ang leon. Ang kanyang lakas. Luna, bulong ni Ara sa kanyang anak, ang buwan. Ang kanyang liwanag sa dilim. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga anak. Ang kanilang bagong simula. Makalipas ang ilang taon. Isang maaraw na hapon. Sa malawak na hardin ng kanilang bahay, dalawang paslit ang naghahabulan. Isang batang lalaki na kasing tikas ng kanyang ama, at isang batang babae na may mga matang kasing talino ng kanyang ina. Leo! Luna! Dahan-dahan lang, sigaw ni Ara, tumatawa habang nakaupo sa isang bench. Lumapit si Liam mula sa likod niya at niyakap siya. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Masaya ka ba? Tanong ni Liam. Tumingin si Ara sa kanyang mga anak, pagkatapos ay tumingin sa lalaking nakayakap sa kanya. Ang kanyang kakampi. Ang kanyang asawa. Ang kanyang pag-ibig. Sobra, sagot niya. Ngumiti si Liam, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Inilapit nito ang kanyang bibig sa tainga ni Ara at bumulong. Sino nang mag-aakala na ang hatol ng gabing iyon ay habang buhay pala? Sabay silang tumawa, ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa masayang sigawan ng kanilang mga anak. Isang perpektong musika.
Ang tunog ng isang pamilyang binuo ng pagpapatawad, pinatibay ng tiwala at pinag-isa ng pag-ibig na kayang lagpasan ang lahat. Ang hatol ay naibigay na. At ito ay habang buhay na kaligayahan.